tumawid, dapat bang maitawid, at dapat bang itawid itong maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte from the 19th Congress to the 20th Congress. Ang sagot po ng inyong lingkod, ng inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maiso, hindi po nararapat itawid, hindi po nairarapat maitawid, hindi po marapat makatawid ang maanumalyat unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte mula 19th Congress papunta sa 20th Congress dahil po sa itong simpleng kadahilanan. Alam na po natin, ang dami na nating diniskurso rito, yung ito ay hindi verified impeachment complaint. Santabi na po muna natin yan. Hindi po dapat maitawid, makatawid at itawid ang impeachment complaint mula 19th Congress to the 20th Congress for the simple reason nakaukit sa ating saligang batas na isang impeachment complaint lamang po laban sa mga impeachable officers sa loob ng isang taon ang maaaring isampa, bigyan ng due course, i-recognize at dinggin ng Senado. Halimbawa, kung ni-impeach o ang na-impeach ay ang Pangulo o ay ang pangalawang Pangulo. In our case, ito pong pangalawang Pangulo. Hindi po maaaring itawid ito sapagkat meron niyang constitutional prohibition na tanging isang impeachment complaint lamang ang dapat i-recognize at bigyang due course sa loob ng isang taon laban sa isang impeachment or impeachable officers. Bakit kanyo? Bakit may ganitong prohibition at protection na nakaukit sa ating saligang batas? Upang matigil po at matigilan at hindi bigyan ng premium o saysay yung tinatawag na political harassment o political persecution laban sa kung sino pa mang impeachable officer. But again, in this case, para po nakasentro tayo at nakafocus po tayo dito sa actual case natin, yung actual controversy, hindi po dapat bigyan ng due course ang multiple impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara. Para nga po hindi maharas yung impeachable officer, in this case si Vice President Inday Sara Duterte, para po hindi siya hinaharas, hindi siya biktima ng political persecution, at hindi po unfair doon sa mga bumoto sa kanya at nagtalaga bilang ating pangalawang Pangulo. In the same manner, hindi po pwedeng maitawid ng 19th Congress papunta sa 20th Congress. Pareho lang din po ang prinsipyo noon. Para nang sa ganun, kung anuman ang political harassment or political maneuverings made by political actors and political players belonging to the 19th Congress will not be, shall never be carried on to the 20th Congress. Yan din po ang purpose niyan, para magkaroon ng hangganan ang political maneuverings, para po magkaroon ng hangganan ang political machinations, para po magkaroon ng hangganan ang political persecution. Pareho lang po yung prinsipyo niyan kung bakit isang impeachment complaint lamang ang maaaring bigyan ng due course sa loob ng isang taon sa laban sa isang impeachable officer. Ganun din po yun. Kung ano man po ang ginawa at ano man ang impeachment process na naganap sa 19th Congress, ito po ay marapat na matigil, matuldukan, matapos at mamatay. Kaya nga po impeachment is dead ngayong 19th Congress. Kasabay po ng pagdidissolve ng 19th Congress pag natapos na po ang kanilang pagsesesyon at malapit na po yan. Hindi po pwede yung legal view ng ilan na pwede raw po itong i-carry over sa 20th Congress. Alam mo ninyo ang pagkakaiba ng mababang kapulungan sa mataas na kapulungan o yung House of Representatives laban sa Senado. Ang presumption po kasi, pag ikay nakatungtong na sa Senado, you have that political and intellectual and emotional maturity and stability to view things with a much fairer and objective perspective. Yung tingin po kasi doon sa mababang kapulungan,
napakarami po kasi nila. Marami pa dyan yung mapupusok. Marami pa dyan yung talaga ng mga political players, political actors na susunod lamang sa dikta ng ilan. Kagaya nga sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte, yung impeachment na ito, pinirmahan lang basta-basta yung impeachment complaint nang hindi po nababasa. Kaya nga hindi ito i-verify. But